Noong gabi ng July 7 hanggang madaling araw ng July 8, 2026, muling inatake ng Russia ang Kiev. Ayon sa datos ng Ukrainian Air Force, nagpadala ang Russia ng 169 attack drones laban sa Ukraine noong gabing yon. Sa bilang na yan, 139 ang napabagsak ng Ukrainian Air Defense. Pero hindi lang drones ang ipinadala ng Russia. Nagpakawala rin sila ng 5 ballistic missiles. Sa kasamaang palad, walang ni isa ang napigilan ng Ukraine. Pangatlong pag-atake na ito sa kabisera ng Ukraine sa loob ng wala pang isang linggo. 2 gabi bago nito, noong July 6, halos 30 ballistic missiles ang sabay-sabay na pinakawalan ng Russia. Ayon sa mga numerong inilabas ng Ukrainian Air Force, walang ni isa sa mga ballistic missile na ito ang napigilan nila. Simple lang ang dahilan kung bakit magkaiba ang bilang ng drones at ballistic missiles na napabagsak ng Ukraine. Ang drone, mas mabagal at mas mababa ang lipad. Maraming paraan ng Ukraine para pigilan ang mga drone. May anti-aircraft guns, mobile fire teams, electronic jamming, mas murang missiles at interceptor drones. Iba kapag ballistic missile ang kalaban. Ang ballistic missile ay umaakyat ng napakataas, minsan hanggang sa gilid ng kalawakan, bago ito bumabagsak ng sobrang bilis papunta sa target. Dahil napakabilis at napakatirik ng bagsak nito, karamihan sa mga air defense system ay hindi agad makareact. Sa buong arsenal ng Ukraine, iisa lang ang sistema na napatunayang kayang magpabagsak ng Russian ballistic missile, ang American-made Patriot missile system. Sa mga pag-atake nitong July, hindi napigilan ng Ukraine ang mga ballistic missile mula sa Russia. Hindi dahil pumalpak ang mga Ukrainian, kundi dahil nauubusan na ang Ukraine ng Patriot interceptor missiles. Kaya ito ang malinaw na tanong. Kung ganito kahalaga ang Patriot at ganito kadesperado ang Ukraine, bakit hindi na lang magpadala ang Amerika ng mas marami pa? Para maintindihan natin ang sagot, kailangan muna nating maintindihan kung ano ang Patriot. Ang Patriot ay isang air defense system na gawa ng United States at meron itong 3 pangunahing bahagi. Una, ang radar system na nakakakita sa paparating na banta. Pangalawa, ang command station na tumutukoy kung ano ang banta at kung paano ito pababagsakin. Pangatlo, ang mga launcher na nagpapakawala ng interceptor missiles. Ang interceptor missile ay isang uri ng missile na ang tanging trabaho ay sirain ang isa pang missile bago pa ito makarating sa target. Kailangan nitong makita ang target na bumabagsak ng ilang ulit na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog o speed of sound, kalkulahin kung saan ito pupunta ilang segundo pagkatapos at tamaan ito bago pa ito makaabot sa target. Napakaiksi lang ng oras para gawin lahat ng yon, kaya kakaunti lang ang mga bansang kayang gumawa ng ganitong klase ng defense system. At ito rin ang dahilan kung bakit naging isa ang Patriot sa pinakamahalagang sandata ng Ukraine para ipagtanggol ang sarili nito. Kapag may Russian ballistic missile na papunta sa Kiev, ang Patriot ang tanging gamit ng Ukraine na may totoong kakayahang pigilan ito. Pero may 3 kahinaan ng Patriot at lahat ng ito ay mahalaga sa kwentong ito. Una, pwede pa rin pumalpak ang interception o ang pagpapabagsak nito sa target, lalo na kapag maraming missile ang sabay-sabay na pinakawalan ng Russia. Minsan, higit din sa isang interceptor ang kailangang ipaputok para pigilan ang bawat isang paparating na missile, para mas tumaas ang tsansang tamaan nito. Pangalawa, mahal ito. Milyon-milyong dolyar ang halaga ng bawat isang interceptor. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, isang beses lang magagamit ang interceptor. Ibig sabihin, kada pag-atake ng Russia, nababawasan ang supply ng Patriot interceptor ng Ukraine. Kaya ang totoong tanong ay hindi lang kung gusto bang tulungan ng Amerika ang Ukraine. Ang totoong tanong ay kung may sapat bang interceptor ang Amerika na pwede nitong ibigay sa Ukraine. At ngayong 2026, nakakabahala ang naging sagot sa tanong na ito. Matagal gumawa ng Patriot interceptors. Ayon kay Zelensky, ang kasalukuyang production ay nasa humigit kumulang 600 interceptors kada taon o mga 60 o 65 kada buwan. Samantala, ayon sa Ukrainian officials, nakakagawa ang Russia ng humigit kumulang 120 ballistic missiles kada buwan bukod pa sa cruise missiles at libo-libong attack drones. Kung nakakagawa ang Russia ng ballistic missiles ng halos doble sa bilis ng paggawa ng interceptors na pipigil sa mga ito, ibig sabihin, mas nagiging pabor sa Russia ang sitwasyon habang tumatagal. At hindi lang Ukraine ang nakapila para sa Patriot interceptors. Noong 2026, muling sumiklab ang giyera sa Middle East. Sa mga labanan sa Iran, nagpakawala ang United States at mga Gulf partners nito ng napakaraming Patriot interceptors para depensa ng kanilang sarili laban sa mga Iranian missile attacks. Ayon sa ilang estimate, sa loob lang ng ilang buwang labanan, nagamit ang humigit kumulang 1/3 bahagi ng lahat ng available na Patriot interceptors sa buong mundo.
Pagkatapos nito, sinimulan ng Washington na ilaan ng mga bagong gawang interceptor sa Middle East at sa sariling stockpile ng American military. Agad itong naramdaman ng Ukraine. Bumagal ang dating ng mga supply mula Amerika. Ayon sa Ukrainian officials, napansin din ng Russia ang kakulangan at ini-adjust nito ang kanilang strategy. Mas dinagdagan ng Russia ang ballistic missile attacks dahil alam nitong lumiliit na ang kakayahan ng Ukraine na pigilan ng mga ito. Noong unang bahagi ng July, nanawagan ng Defense Minister ng Ukraine sa halos 40 partner countries nito. Hiniling niya na ilipat muna ng mga bansang ito sa Ukraine ang kanilang sariling Patriot interceptors mula sa kanilang mga national stockpiles at papalitan na lang ito ng Ukraine kapag dumating na ang mga in-order nilang kapalit. Sa madaling salita, umuutang ang Ukraine ng Patriot interceptors mula sa ibang mga bansa. Ang katumbas nito ay parang hinihiling ng Ukraine sa ibang mga bansa na pansamantala muna nilang pahinain ang sarili nilang air defense para maprotektahan ng Kiev. Maging si Trump mismo, inamin sa publiko ang limitasyong ito. Sabi niya, may Patriots ang United States, pero hindi ganoon karami dahil kailangan din ito ng Amerika para sa sarili nito. Kaya ito ang sitwasyon. Tinamaan ng ballistic missiles ang mga syudad ng Ukraine. Naubos na ang tanging sandatang kayang pumigil sa mga ito. At hindi makapagpadala ang Amerika ng sapat na missiles dahil kailangan din ng Amerika na protektahan ng sarili nito. Kung hindi na kayang magbigay ni Trump ng mas maraming missiles, ano ang pwede niyang ialok kapalit nito? Noong July 8, 2026, sa NATO Summit sa Ankara, Turkey, naupo si Trump sa tabi ni Zelensky sa harap ng mga kamera at sinagot niya ang tanong na yan. Sabi niya, bibigyan ng Amerika ang Ukraine ng lisensya para gumawa ng Patriot. Ang ibig sabihin ng lisensya sa usapang ito ay formal na pahintulot. Ang Patriot technology ay pag-aari at protektado ng mga kumpanyang Amerikano. At ang paglabas nito sa ibang bansa ay kontrolado ng gobyerno ng Amerika. Walang ibang bansa ang pwedeng legal na gumawa nito nang walang formal na pahintulot. Ito ang eksaktong sinabi ni Trump. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool. That way, you can't complain that we're not giving them enough. Bibigyan ng lisensya ang Ukraine para gumawa ng Patriots, para hindi na raw sila magreklamo na hindi sila binibigyan ng sapat. Pansinin natin ang huling bahagi ng sinabi niya dahil doon makikita kung ano ang makukuha ni Trump na kapalit nito. Mula sa sandaling magkaroon ng Ukraine ng pahintulot na gumawa ng sarili nitong Patriot interceptors, magkakaroon din ng nakahandang sagot si Trump sa bawat susunod na hiling at sa bawat susunod na pagbatikos. Hindi na magmumukhang iniwan o pinapabayaan ng Amerika ang Ukraine kahit hindi na nila ito bigyan ng bagong supply ng Patriot dahil binigyan na ng Amerika ang Ukraine ng kakayahang gumawa ng sarili nitong supply. May dinagdag pa siyang isang detalye na nagpapakita kung paano niya tinitignan ang desisyong ito. Sabi niya, defensive weapon umano ito at mas gusto raw niya yon kesa sa offensive weapon. Ibig sabihin, dahil pang depensa ang Patriot, pwede niyang suportahan ng Ukraine nang hindi madaling masabing pinapalala niya ang gera. Hindi pa kailanman nagbigay ng ganitong announcement ang isang American president. At ang Patriot technology ay isa sa mga pinakaprotektadong military technology ng Amerika. Ang mga dating request para sa ganitong lisensya ay tinanggihan. Kaya ang susunod na talong ay hindi na tungkol kay Trump. Tungkol na ito kay Zelensky. Mahigit 4 na taon nang humihingi ng armas ang Ukraine sa Amerika. Bakit lisensya ang hiningi ni Zelensky sa halip na humingi na lang ulit ng mas marami pang mga missile? Dahil hindi na gumagana ang simpleng paghingi ng mas maraming missile. Ayon sa mga ulat sa Europa, mahigit kalahating taon nang hinihingi ng Kiev ang production license na ito, pero tinanggihan ito ng Washington. Samantala, kumonti na rin ang direktang pinapadalang missiles dahil sa global shortage, demand sa Middle East at paghihigpit ng Amerika sa sarili nitong stockpile. Kaya, iba ang ginawa ni Zelensky. Noong May 2026, sa isang interview sa American television, inilabas niya sa publiko ang bago niyang strategy. Sabi niya, hiningi niya ito noon sa nakaraang administrasyon at hinihingi na rin niya ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Sabi niya, kapag nagkaroon ng lisensya ang Ukraine, mapapataas nito ang production ng Patriot missiles at hindi lang ito makakatulong sa Ukraine. Ayon sa kanya, makakatulong din ito sa Middle East at sa lahat ng iba pang bansang gustong tulungan ng Amerika. Hindi niya sinabi na naghihirap ang Ukraine kaya padalhan nyo kami ng Patriot missiles. Yan ang sinasabi ng isang bansang humihingi ng tulong. Sa halip, ang sinabi niya, kayang gumawa ng Patriot ng Ukraine at ang production ng Ukraine ay pwedeng makatulong sa mga partner na mahalaga sa Amerika. Yan ang sinasabi ng isang bansang nag-aalok na maging business partner. Sa loob ng 4 na taon,
Iisa ang posisyon ng Ukraine sa halos lahat ng usapan nito sa Washington. Isa itong bansang tumatanggap ng tulong na armas. Pero ngayon, pinapakita ni Zelensky na ang Ukraine ay pwedeng maging bansang tumutulong gumawa ng armas para sa sarili nito at posibleng para na rin sa iba. Sinabayan pa ng Ukraine ang offer na ito ng isang aktwal na demonstrasyon. Isang araw bago ang Ankara Summit, tinamaan ng Ukrainian long-range drones ang isang malaking oil refinery sa Omsk sa Siberia, halos 2,500 kilometers mula sa Ukraine. Isa ito sa mga pinakamalalim na Ukrainian strikes sa loob mismo ng Russian territory sa buong gyera. At nagawa ito ng Ukraine gamit ang armas na sila mismo ang nagdisenyo at gumawa. Dahil sa timing, malinaw ang mensaheng dala nito sa mga leader na pupunta sa summit. Hindi theory lang ang Ukrainian defense production. Totoo na ito, gumagana ito, at umaabot ito hanggang sa Siberia. Pero bakit kaya gumana ang offer na ito kay Trump pagkatapos ng matagal na pagtanggi ng Washington? Dahil ang bagong alok ni Zelensky ay tumutugma sa matagal ng paraan ng pagtingin ni Trump sa mga kaalyado ng Amerika. Sa loob ng maraming taon, iisa ang paulit-ulit na reklamo ni Trump pagdating sa foreign policy. Masyadong umaasa ang mga kaalyado ng Amerika sa pera at armas ng Amerika. Ang lagi niyang giit, dapat mas pasanin ng ibang bansa ang sarili nilang depensa. Yan ang dahilan kung bakit ilang taon niyang pinipilit ang mga NATO members na taasan ang kanilang defense spending. Ngayon, tingnan natin ang dalawang klaseng hiling ng Ukraine gamit ang ganitong pananaw. Ang unang hiling, padala niyo kami ng mas maraming Patriot missiles. Kontra ito sa mensahe ni Trump. Ibig sabihin, mas maraming armas ng Amerika ang aalis sa stockpile nito at kailangan niya itong ipagtanggol sa harap ng sarili niyang mga supporters. Ang pangalawang hiling, bigyan nyo kami ng lisensya para kami na mismo ang gumawa ng Patriot missiles at makatulong sa production. Halos eksaktong tugma ito sa mensahe ni Trump. Pwede niyang suportahan ng Ukraine habang mas pinapasan ng Ukraine ang sarili nitong depensa. Yan mismo ang ginawa ng announcement niya. Bibigyan namin kayo ng lisensya para hindi na kayo magreklamo na hindi namin kayo binibigyan ng sapat. Pero linawin natin kung ano talaga ito dahil hindi ito pagkakaibigan at hindi ito pagmamagandang loob. Tandaan natin kung nasaan ang dalawang leader na ito noong February 2025. Sa Oval Office, sa harap ng mga kamera, kinumpronta ni Trump at ng kanyang Vice President si Zelensky. Inakusahan siya ang hindi marunong tumanaw ng utang na loob at nauwi sa gulo ang meeting. Sa loob ng ilang buwan pagkatapos nito, lantaran ng tensyon sa relasyon nila. At kahit sa Ankara, habang nakaupo mismo sa tabi ni Zelensky, hindi nagpanggap si Trump na malapit sila. Sabi niya, mahirap tapusin ang gyerang ito dahil mahirap kausap si Putin. Pagkatapos, tinukoy niya ang katabi niya at sinabi rin niyang mahirap din itong kausap. Kaya hindi malinaw na masasabing nagbago na ang tingin ni Trump kay Zelensky. Ang nagbago lang ay ang alok na nasa mesa. Para kay Zelensky, posibleng magkaroon ng Ukraine ng pangmatagalang supply ng Patriot interceptors. Para naman kay Trump, nagkaroon siya ng sagot sa bawat kritiko na magsasabing sobra na ang binibigay ng Amerika at nagkaroon din siya ng paraan para hindi lalong mabawasan ng stockpiles ng Amerika. May makukuha ang dalawang panig. Yan ang dahilan kung bakit ito nangyari. Pero itong bahaging hindi gaanong napansin sa balita. Posibleng hindi lang isang direksyon ang daloy ng deal na ito. Sa parehong meeting sa Ankara, may isa pang sinabi si Trump. Sabi niya, posibleng makipag-deal ang Amerika para bumili ng Ukrainian drones. Lilinawin ko lang na hindi pa ito commitment. Wala pang pirmadong kasunduan. Ipinakita lang ni Trump na interesado siya. Pero mahalaga pa rin ang signal na ito dahil sa bagay na nasa likod nito. Ang mahigit 4 na taong full-scale war ang nagtulak sa Ukraine na bumuo ng isang kakaibang drone industry. Daan-daan libong drones ang nagagawa ng mga Ukrainian company. Mura ang mga ito, mabilis gawin at palaging ina-update base sa kung ano talaga ang gumagana laban sa Ukrainian defenses sa totoong labanan, minsan sa loob lang ng ilang linggo. Ang strike sa Omsk refinery ang patunay. Gaya ng nabanggit natin kanina, isang Ukrainian-made drone ang lumipad ng halos 2,500 kilometers papasok sa Russia at tinamaan ang target nito. Walang ibang bansa ang may ganito karaming aktwal na karanasan sa long-range drone operations sa isang totoong gyera. Malaki ang military budget ng Amerika at advanced ang technology nito. Pero ang wala dito ay ang ganitong klase ng battlefield-tested at low-cost drone production experience dahil hindi pa ito nakipaglaban sa ganitong klaseng gyera. Ngayon, pagsamahin natin ang dalawang bahagi ng meeting sa Ankara. Hawak ng Amerika ang missile defense technology na kailangan ng Ukraine para depensa ng sarili nito.
Hawak naman ng Ukraine ang drone warfare experience na posibleng kailanganin ng Amerika sa hinaharap. Binabago ng kombinasyong ito ang relasyon ng dalawang bansa. Sa loob ng 4 na taon, isang direksyon lang ang daloy ng armas at pera, mula sa Amerika papunta sa Ukraine. Pero sinusubukan ni Zelensky na bumuo ng relasyon kung saan may makukuha ang dalawang panig. Lisensya mula sa Amerika papunta sa Ukraine at drones o production capacity mula sa Ukraine pabalik sa Amerika. Ang bansang tumatanggap lang ng tulong ay pwedeng bitawan kapag nagbago ang sitwasyon ng politika. Pero ang bansang may maibibigay na kailangan ng Amerika ay mas mahirap bitawan. Yan marahil ang pinakamalalim na dahilan sa likod ng ginawa ni Zelensky sa summit na ito. Pero bago natin isipin na solusyon na ito para sa problema ng Ukraine, may isang napakalaking hadlang pa rin. Dahil ang pahintulot ay hindi production. Ang lisensya ay formal na pahintulot sa papel. Ang production ay ibang usapan. Ibig sabihin nito, may mga pabrika, makina, engineers at supply chains na kailangan para magawa ang mismong Patriot interceptors o bahagi ng Patriot system. Malayo ang pagitan ng dalawa at taon ang kailangan para makarating mula sa pagbibigay ng lisensya papunta sa aktual na production. Hindi ito simpleng missile na basta pwede nang gawin agad kapag may plano na o blueprint. Kailangan ng mga piyesa ang kakaunti lang ang gumagawa sa buong mundo. Kailangan ng mga engineer na sanay gumawa sa ganitong klaseng sistema. Kailangan ng pabrika ang sobrang linis, sobrang kontrolado at sobrang secure. Kailangan ding siguruhin na ang bawat piyesa ay eksakto dahil kung may kahit maliit na pagkakamali sa interceptor, pwede nitong mamiss ang target. At higit sa lahat, kailangan ng panahon at napakalaking pera. Wala pa sa Ukraine ang lahat ng yan. At may isang detalye mula mismo sa announcement na nagpapakita kung gaano kaaga pa talaga ang prosesong ito. Inamin ni Trump sa harap ng podium na hindi pa nasasabihan ng mga kumpanyang Amerikano sa likod ng Patriot tungkol sa desisyon niya. Sabi niya, hindi pa niya nasasabihan ng mga kumpanya tungkol dito pero maayos daw ito. Sigurado raw siyang matutuwa ang mga ito. Mahalaga ito dahil hindi pwedeng laktawan ng mga kumpanyang ito. Ang Lockheed Martin ang gumagawa ng modernong Patriot interceptors. Ang RTX na dating kilala bilang Raytheon ay mahalaga rin sa Patriot system. Hindi mangyayari ang licensed production ng Ukraine kung walang kooperasyon, components at engineers mula sa mga kumpanyang ito. Sinabi ni Trump na mabilis daw maitatayo ang production, posibleng sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Yan ang sinasabi niya. Pero maraming dahilan para pagdudahan ito. Itinatayo na ngayon ng isang production facility sa Germany para sa ilang Patriot missiles, sa ilalim ng partnership ng Raytheon at MBDA Germany. Ibig sabihin, hindi na bago sa Europa ang ideya ng licensed Patriot-related production. Noong April 2026 pa lang, pumirma na ang Raytheon ng $3.7 billion na kontrata para sa mga Patriot interceptor na para sa Ukraine. At ang pabrikang ito sa Germany ang inaasahang may malaking papel sa kontratang yon. Pero ayon sa mga ulat, ang inaasahang simula ng deliveries mula sa production line na ito ay 2028 pa. Kaya kahit para sa Germany na may malaking defense industry, NATO backing, American company partnerships, at mas ligtas na lokasyon kaysa sa Ukraine, hindi naging mabilis ang proseso. Kung inabot ng ganito katagal para sa Germany, mas lalong mahirap itong gawin agad sa Ukraine habang binobomba ito ng Russia. At ito pa ang isang malinaw na problema. Kung sa loob ng Ukraine gagawin ng production, magiging target ang mga pabrika ng parehong Russian ballistic missile na dapat sana ay pipigilan ng mga interceptor na manggagaling dito. Kung sa labas naman ng Ukraine gagawin ng production, halimbawa sa Europa, hindi na ito simpleng deal lang na Amerika at Ukraine. Magiging mas malaking European project ito na kailangan ng mas maraming usapan at mas marami pang oras. Meron ding mga boses sa kanluran na nagbabala na kapag mas malapit sa war zone ang production ng sensitibong teknolohiya, mas lalaki raw ang banta na mapunta ito sa kamay ng Russia. Ang Russia mismo, mabilis ang reaksyon. Ilang oras pa lang matapos ang announcement ni Trump, pinag-uusapan na agad ito sa Russian state media. Bago pa man ang summit, inakusahan na ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov ang Washington na tinalikuran na nito ang papel bilang neutral na tagapamagitan at bumabalik na raw ito sa pagsuporta sa Kiev. At ilang araw lang bago ang summit, ang mismong spokesman ng Kremlin na si Dmitry Peskov ay tumigil sa paggamit ng official na tawag ng Russia sa labanan bilang Special Military Operation. Tinawag niya na itong totoong giyera dahil umano sa paglahok ng kanluran. Pero bakit ganun na lang ang reaksyon ng Russia sa isang lisensya na wala pa namang magagawang kahit isang interceptor ngayong taon? Tandaan natin ang nabanggit kanina.
Sinadya ng Russia na dagdagan ng ballistic missile attacks dahil alam nitong kulang ang Ukraine sa Patriot interceptors. Ang buong advantage na yun ay nakasalalay sa isang kondisyon. Kailangan manatiling limitado ang supply ng Ukraine. Ang pagbibigay ng lisensya sa Ukraine ay banta sa kondisyong yon. Hindi ngayon, pero sa paglipas ng panahon. Hindi ibig sabihin ng license production na biglang magiging imposible ng talunin ng Ukraine. At tulad ng nabanggit natin kanina, posibleng abutin ng ilang taon bago ito magbunga. Kung magbubunga man talaga ito. Pero kung ang lisensya ay magiging totoong production, sa Ukraine man o sa Europa, hindi na lang aasa ang depensa ng Ukraine sa mood ng presidente ng Amerika. Unti-unti ring mababawasan ang bisa ng isa sa mga pinaka-epektibong armas ng Russia. Posible ring baguhin ito ang kalkulasyon sa anumang peace deal sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sinasabi ni Trump na gusto niyang matapos ang gera. Sinasabi rin niyang parehong mahirap kausap ang dalawang panig. Pero ang lisensya ay nagdadagdag ng bagong pressure sa Moscow. Habang pinapatagal ng Russia ang anumang deal, mas maraming oras ang nakukuha ng Ukraine at ng mga partner nito para magtayo ng sariling Patriot-related production. Kaya kahit isang piraso ng papel pa lang ito na wala pang magagawang missile, masamang balita pa rin ito para sa Moscow. Ngayon, balikan natin kung ano talaga ang nagbago sa Ankara. Sa unang 4 na taon ng gyerang ito, iisa lang ang pangunahing tanong tungkol sa suporta ng Amerika. Hanggang kailan magpapadala ng armas ang Amerika sa Ukraine? Sa bawat statement ni Trump, nasusukat ang sagot sa tanong na yan. Ang isang bansa na umaasa lang sa kabutihang loob ng ibang bansa ay umaasa rin sa takbo ng politika ng ibang bansa. Mukhang naiintindihan na ito ni Zelensky at malinaw para sa kanya na hindi niya kailanman maaasahan na laging magiging pabor sa Ukraine ang magiging sagot ni Trump o ng sino mang magiging kasunod na presidente ng Amerika. Kaya sinubukan niyang palitan ng tanong. Sa halip na hanggang kailan tutulungan ng Amerika ang Ukraine, ginawa niya itong kaya bang gawing mahalagang parte ang Ukraine sa defense production ng kanluran hanggang sa mismong kanluran na ang mga ilangan sa Ukraine. Kung titingnan natin ang ginawa ni Zelensky sa summit na ito, tila ito ang kanyang strategy. Ang paghiling niya ng lisensya na ipinapakita bilang paraan para pataasin ang production ng Patriot missiles hindi lang para sa Ukraine kundi pati na rin sa mga bansang gustong tulungan ng Amerika. Ang usapan tungkol sa drones kung saan may maiaalok ang Ukraine na battlefield-tested technology. Ang OMStrike na ginawa isang araw bago ang summit na nagpakitang gumagana ang Ukrainian-made weapons kahit sa napakalayong target. Pati ang argumento niya tungkol sa NATO membership sa Ankara, ganon din ang takbo. Sinabi niya sa alyansa na ang experienced army ng Ukraine ay magpapalakas sa NATO, sa halip na basta sabing obligasyon ng NATO na protektahan ng Ukraine. Ang mensahe ni Zelensky ay hindi, tulungan nyo kami dahil biktima kami, kundi makipagtulungan kayo sa amin dahil may maibibigay din kami sa inyo. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang mga detalye. Hindi pa natin alam kung anong version ng missile ang gagawin, saan gagawin ang production at kung sino ang gagastos. Habang pinag-uusapan ng lahat ng yan, patuloy pa ring babagsak ang mga ballistic missile ng Russia sa Kiev. Pero may totoong nagbago sa Ankara at hindi yon ang personalidad ni Trump. Ang nagbago ay ang posisyon ng Ukraine sa usapan. Noong February 2025, naupo si Zelensky sa Oval Office bilang isang leader na humihingi ng tulong at napahiya siya sa harap ng mundo. Noong July 2026, naupo siya sa Ankara bilang isang leader na may inaalok na deal at umalis siya na may public commitment na hindi pa kailanman nakuha ng kahit sinong Ukrainian leader. Ito ang aral na natutunan ng Ukraine. Sa Washington ni Trump, ang mga bansang humihingi lang ng proteksyon ay napapagalitan at napapahiya. Pero ang mga bansang may maiaalok na kapalit ng proteksyon ay may mas malaking tsansa na makakuha ng deal. Like and subscribe.